Inilatag ng Energy Department sa Senado ang mga hakbang ng pamahalaan para masiguro ang katatagan ng supply ng langis sa bansa. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. May sapat na supply ng langis ang bansa. Ito ang nilinaw ng Department of Energy sa naging pagdinig ng Protect Committee sa Senado ngayong araw. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang government-to-government transactions para masigurong stable ang mapagkukunan ng langis ng Pilipinas. We also went one-on-one with the different countries, Brunei, Taiwan, China, Japan, South Korea, Indonesia, India, and other countries pa, Mr. Chair. And recently we met with Colombia, and we're meeting with US, Canada, and Argentina. Katunayan nga, kamakailan, may na-procure na ang gobyerno na 1 million barrels ng langis. Ginamit nilang pondo ang mula sa Philippine National Oil Company o PNOC na 20 billion pesos. Kaya sa susunod na mga linggo, mas maraming bariles ng langis ang darating sa bansa. PNOC, and so far they have procured 1 million barrels, and these barrels are arriving. 2 batches have arrived already, and we have 2 more arriving for the next 2 weeks. So that's a total of 1 million barrels, roughly around 12 billion pesos, Mr. Chair. The plan is to keep on replenishing that as we consume. Steady pa naman yung supply ng mga oil companies. So the 1 million barrels is 159 million liters, which is good for 5 days for the entire country of diesel. Kung tutuusin, bukod sa 50 araw na siguradong supply, may nakontrata na rin na dagdag na 14 days na confirmed deliveries ng langis. Giit ni Garin, dapat handa lang ang Pilipinas magbayad ng mataas na presyo para tuloy-tuloy ang pagpasok ng langis sa bansa. There seem to be enough supply as long as you're willing to pay the price lang, Mr. Chair. So all the countries na traditionally 33% is from China, ang mga highest natin Japan, and South Korea is also very high. Wala pa namang nakakancel na contract. Ngayon namang may ceasefire sa pagitan ng US at Iran, sigurado na ang rollback ng presyo ng pump prices bukas. Kaya lang, dahil sa panibagong hirit ni Trump ngayong araw, tumaas na naman sa world market ang presyuhan. Kaya sa susunod na linggo, baka tumaas na naman ito. Naniniwala ang DOA, pinakamabilis ang 6 na buwan para bumaba ang presyo ng diesel sa 100 piso kada litro sa merkado. The behavior of President Trump and the rest of the parties involved, it's becoming unpredictable talaga. Because when he announced the ceasefire, market reacted. It went down right away. 20 pesos off kaagad tayo. But then this morning, there was another tweet and umakyat na naman. We were expecting it to be steady na. So it went up again? It went up again by 8%, I think. Iminungkahi naman ni Senator Erwin Tulfo na kung maaari, pag-aralan na rin munang suspendihin ang value-added tax sa langis para mas maramdaman ng publiko ang bawas nito sa presyo. Hindi po obra itong 10% na ito, yung sa excise tax. Parang pang press release lang po ito. So katotoo lang, maganda po itong optics, binawasan ng excise. Pero actually, hindi po talaga mararamdaman ng mga tao po ito, itong 10% reduction ng excise. Mararamdaman po ito kung yung VAT din ang aalisin po natin. Because if we remove excise tax sa mga gasolina, mararamdaman po ng konti yun ng mga sumasakay, may mga sasakyan. But yung mga nagko-commute po, hindi nila mararamdaman po ito. Kaya nga po, ang suggestion po ng iba na probably kailangan pag-aralan din siguro ng ng national government kung aalisin din po ba ang VAT. Si Senator Sherwin Gatchalian naman, minungkahi na silipin kung may sapat pang pondo ang bansa para magbigay ng ayuda kung talagang tatagal pa ang krisis sa Middle East. Sa ngayon kasi, sa 238 billion na pondo para sa ayuda, 70 billion na ang nagamit sa loob lang ng 1 buwan. If this conflict gets prolonged o humaba pa siya ng 2 months, mauubos natin itong 238. Then we will have a big problem.
because we will now have to discontinue some projects, gagamitin na natin ibang savings, gagalawin na natin ibang bagay. And we will now need yung final ni Senator Risa na supplemental budget to move around funding. So, of course, the best solution is matapos na yung conflict para hindi tayo umabot ng 2 months from now. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.